Magandang araw mga katropa. Nandito tayo sa Gladstone ngayon dahil sinamahan ko si Dan dahil magpapadental siya. Dito ako sa Gladstone at ito yung dental clinic. Isa sa mga pinupuntahan ng mga kababayan natin Pilipino dahil dito kasi na yung insurance namin sa company namin. Nagagamit namin, kumbaga nakaka-discount kami. Pero dahil nagbago yung policy ng yung agreement ng union namin to company, sa ngayon tatanungin natin kung magkano yung di-discount sa ngayon ngayong taon na to. Have an appointment here? I mean for check-up? Just curious. Yeah. Negative. Walang appointment, walang walk-in pala. Nagpa-appointment ako. Ang problema, next year pa, March. So ilang buwan yun, mag-aantay ako ng ilang buwan. November today, December, January, February, March. 5 months. Grabe, napakaraming naka-appointment, naka-pilan, so yun lang yung slot. Titingnan nila kung sino yung magpapakancel, and then doon ako ipapasok. Sana may magpa-cancel, and then natanong ko yung discount namin. So sa ngayon taon na to, 80%. So babayaran namin is 20%. And then next year, magiging effective yung bagong agreement namin sa union. At magiging na yan, 100% yung coverage. Maganda pagka ganun. Saan pali ka man ng mundo at kung anong oras mo man to pinapanood, Mabuhay! po tayong lahat ng katropa. Grabe, ang ganda! Yung video na napanood nyo na sinamahan ko si Dan na nagpa-dental ay ngayon lang ako na-schedule. Yung insurance ko hindi naging active dahil siguro nagpalit na ng bagong insurance namin. P-Bus dati, ngayon naging Disjardin. Ano ba yan? So nakuha lang namin yung bagong insurance namin sa dental. Isinubmit ko na at active na, naging okay na. At schedule ko na ngayon ang pumunta doon sa dental. At magamit ko na rin yung aking insurance. Kaya samahan nyo ako at puntahan natin kung ano yung cover niya. Kasi sabi sa akin 100% daw. Ibig sabihin wala akong babayaran. Sabi kasi nila nung last year na 80%. So 20% yung babayaran ko. Kaya kung pwede, kung okay lang sa akin, antayin ko next year para maging 100%. At yun na nga, dumating na tong year na to. At tingnan natin. Ayun, sa wakas nakarating na rin tayo dito sa Gladstone Family Dental. At pasok na tayo. Kasi ang schedule ko is 12:30. Ayun. Okay, sure. So, meron tayong pipilapan at kailangan nating matapos to. Tapos antayin natin yung ating pa-check up. Sabi ni ate, medyo hindi daw maganda yung aura ko. Grabe siya. Kwento Alam mo ko. ba kuya, sila sa Pabalik na nasa Pinas Kapagan? Ay, salamat po. Oo. Ano pangalan, te? Minda. Minda. Oo, nag-comment ako dati sa iyo about sa kumusta ang iba. Kasi nasa Pinas pa ako, waiting pa lang. Ano yung sponsor po? Hindi po, PR landed po talaga. Immigrant talaga. Immigrant po talaga. Kasi asawa ko na una. Tapos, pagka-PR niya, PR na rin po. Kaya hinintay lang yung PR siya. I-live din po siya. Parang MPMP. MPNP? MPMP. Ayun. Provincial Nominee Program na yun. Yun ang pinakamagandang pathway para makapunta dito sa kanila. Sabaybayan ko nga live mo kuya Hindi na nga ako nakaka-upload kasi sa sobrang busy. Busy sa work. Oo. Nung nag-Boxing Day, nagulat ako
Kasi may mga pumansin sa akin, nagulat ako, natutuwa ako. Na may mga, kahit pa paano, kahit maliit na YouTuber na ako, may nakakapansin. Pero sinasabi nila, ang ganda ng mga content Hindi ko. helpful naman kasi kuya. Alam mo ba yung nag-ano ka din sana sa... Yung sa NPI kuya na yung nagtanong ka about the insurance. Oo. Biyahe ka sa ganitong lugar. Sabi ko, sige pa na talaga baguhin ng insurance pag aalis ka. Dapat malaki yung insurance na cover ng sasakyan. Parang Oo, ba? te. Nag-comment ako sa iyo na sabi ko, kuya, need pa talagang ano... Ay, ikaw ganyan." pala yun. Oo, ako yung nagko-comment sa'yo palagi na, kuya, tapos sumagot ka pa nga. Lahat naman ng tanong ko, sumasagot ka naman. Oo. Yung sabi ko, ay, ano to si kuya. Helpful naman talaga ang ano mo, kuya. No Oy. doubt. Kasi kailangan talaga, o yun, nakakatulong. Pati yung mga nakilala ko sa, Winnipeg, nakakatulong daw yung mga content ko. Oo, kasi nakakaano to. Hindi siya yung tawag dyan. Yung talaga nagsasalita ka lang para lang makaano ng viewers mo. Viewers. May ano naman talaga. May laman naman. Oo. Totoo naman talaga din sinasabi mo. Kasi pag ikaw pumunta dito, Oo. talagang asahan mo kung ano yung dapat mo asahan. Correct. Kung ano yung na-experience ko, gusto kong i-share. Oo. Para if ever, magkaroon sila ng experience din or knowledge, at least Correct. alam na nila. Oo. Pagdating ko nga dito kuya, hindi man ako masyadong nanibago. Kasi nga nakikita ko yung mga vlog mo sa Nibago. So, ganito pala ang Nibawa, ganito pala. Okay, fine. Yung bang nakakausap ko, nasabi nila, hindi ko in-expect na ganitong buhay dito. Siguro hindi ka nakakapanood ng mga videos na experience nila. Hindi nga daw eh. Ako kasi nung talagang bago ko umalis talagang Research ba? check ba? Oh, background check. Anong itsura ng Nipawa? Ano ba talagang life ng Nipawa? Parang ganun-ganun ko na sabi ko, okay. At least may idea lang talaga ako na, ay, ganito pala. Okay, fine. Eh yung iba sinasabi nila, ang akala daw nila, yung pupuntahan nilang lugar dito, big city. Ay! Lagi ko sinasabi sa video ko, Malayo, pinapakita ko malayo. na small city dito. Ay, small town. Oo, pero so far naman po, okay lang. Tahimik siya. Signal din naman, nandito ka nga, punta ka nga lang ng Winnipeg. Ganito lang naman, parang at least hindi ka, ano ba na, nasa city ka, gastos ka talaga ng gastos. Oh, po. Ako dito ka po, at least kontrolado mo. Pupunta ba ko na, nakakatamad bumiyahe. Wala, iiwas gastos. So, Nakakatipid talaga kami dito. Sa small town, nakakatipid kami. Kesa big city. Hindi ko naman inaano yung mga nasa big city, pero syempre, yun ang gusto nila eh. So, kung ano yung mas malaking syudad, mas malaki gastos, mas malaki kita siguro nila, pero bawi din sa, ano tawag dyan, life? yung lifestyle, Lifestyle. hindi ko lang alam kung mas malaki pagod or ano, yun ang hindi ko alam. Kasi balita ko yung iba, 2 jobs, 3 jobs, ganun lang. At maraming salamat sa mga nakilala ko sa Winnipeg at saka sa mga nakakakilala sa akin at nakaka-appreciate dun sa mga videos ko na ginagawa. At maraming salamat talaga sa inyo. Ate, salamat ah. So, medyo tapos na yung cleaning, check-up, x-ray. At hindi ko alam kung ano susunod. Pero alamin natin, sasabihin ni Doc kung ano yung findings Opo. Findings. Papakita lang po yung x-ray tsaka yung mga pictures lang po. Okay po. Okay. Tapos na yung aking cleaning. Sa wakas, napa-cleaning na rin ang aking ngipin at napa-check up na rin kung ano yung nagiging problema kung bakit sumasakit yung aking ngipin. So, na-explain na rin ni doktor, dentist, kung ano yung naging problema ng ngipin ko. Ang nangyari sa cleaning ko na hindi nakuha na ng video kasi nakakaya naman kahit na magpaalam ako dun sa doktor na kuha na ng video ay hindi pwede. So, confidential yung mga ginagawa nila. Ang nangyari ay tiningnan yung mga kailangan nilang check up, cleaning at saka yung pasta. Pwedeng papastahan. Bale, nag-cleaning at merong mga sinabi yung doktor sa akin, yung dentist sa akin na bakit ganito, nagbi-bleeding yung aking ngipin pag nagbabrush ako, ganon. Yung mga advice niya ay kailangan kong gawin, ganon. So, last year, sinubukan ko, nagpa-schedule ako. Kaso, ang nangyari, yung insurance ko is hindi siya active. Ang kadahilanan is yung pagpapalit, bagong agreement
sa yun. So kaya yun. This year 2026, ayun na, okay na yung aking insurance, kaya ngayon lang nakapagpa-dental. Balik tayo doon sa sinabi ko, yung ginawa, kita yung mga problema. Tinanong ko kung worse ba yung nakita nila. Hindi naman daw, okay naman daw. After niyang makita at malinisan yung aking ngipin, meron siya mga sinuggest na kailangan ko daw gumamit ng dental floss. Ang advice niya is gamit ako ng Sensodyne na toothpaste. Hindi to marketing pero sabi ko Sensodyne yung gamit kong toothpaste. Ang pagbabrush dito ay hindi ganun. So nasabi niya sa akin, siguro nung nagbabrush ka, hard kang magbrush. Kasi meron siyang pinakita, yan yung picture na yun, na merong gap doon sa gum ko at saka doon sa teeth ko. Kaya napupush siguro at saka na ano yung gum ko. Which is totoo naman talaga. So, sinuggest niya, pag magbabrush ka, mild lang. Yung pa-circle lang, pa-circle. Pag dito sa part na to, sa loob, tapos pataas, pababa, pataas, pababa. Huwag daw ganun. Kasi, wala na nga ang ngipin dito sa loob. Actually, dito wala na akong ngipin dito. Dito at saka dito, wala na. So, kailangan nang ayusin yung pagbabrush ko. And sinuggest din niya na bili ako ng brush na yung electric, yung umiikot. Merong mga ganong brush. Yung nalalagyan ng battery. Ewan ko kung meron ding mga brush na rechargeable na ganun Siguro meron. Maghahanap ako. Yun ang mga sinuggest niya. Tapos about naman sa pasta, may nakita siyang pwedeng pastahan. Ang sabi niya sa akin, nasa 4 yung pwede niyang pastahan. So next schedule na naman yun. Babalik na naman ako sa kanya. Ngayon, after nun, in-x-ray niya ulit yung paikot na x-ray. So, eto yung naging outcome ng ngipin ko. Yan sa baba na yan, wala nang ngipin yan. Kaya wala na akong panguya sa baba. Yan ang outcome ng ngipin ko. So, okay naman. Sa ngayon, medyo naninibago kasi wala na yung sa mga in-between ng ngipin ko. Medyo malinis-linis na naman. So, para maiwasan ko daw na mag-bleeding, lagi daw akong gumamit ng dental floss. Gamitin yung toothpaste na recommend niya. Tapos, yung brush na pinaka-the best para hindi daw magkaroon ng gap yung ngipin ko dun sa gum ko. Ganun. Marami siyang sinuggest na pwede kong gawin. Ngayon, pag-usapan natin yung sinabi ko kung 100% ba yung covered ng insurance namin. Ang nangyari, yung cleaning at saka yung x-ray ng ngipin ko, 100%. Wala akong binayaran doon. Pero, merong cleaning treatment na ginawa sa akin na umabot siya ng 90% ang cover. The x-ray, everything x-ray before? 100% cover. 100% cover. Just only for the treatment for the cleaning. For the cleaning, just one treatment is 90%. Okay. Okay? So yung 10%, yun ang binayaran ko. So eto lahat ang kabuuan ng dapat kong bayaran sa lahat ng process na ginawa sa akin. Ang laki maabot siya ng 600 plus. Tapos, ang binayaran ko naman ay nasa 27. Ayan. 10% yung binayaran ko, hindi siya lahat 100%. Tinanong ko, kung sakaling babalik ako next para sa pasta, cover ba lahat ng 100%? Ang sabi naman is oo. Okay. And if you get like your next fillings appointment, so fillings will be 100% covered. So you won't pay anything on that. So next time I won't pay anything. Malalaman ulit natin yan kung cover ulit ng 100%. Ngayon, para at least wala na akong bayaran. So yung mga ganitong insurance dito sa company namin, mga ganitong cover ng insurance, magandang benepisyo. Kahit 10% yung may 10% ang binayaran, okay na yun kaysa magbayad ako ng 600 plus, di ba? $623 paid by my insurance. Yes. So I had to pay 27. Yep. Laki yan, malaki rin yun. Malaking tipid namin yun. Maganda yung mga ganitong company na may mga ganitong benepisyo, at least nakakatipid ka. Siyempre, sa health, mahirap din kasi yung nagtatrabaho ka na sumasakit ang ngipin mo. So sinabi ko rin dun sa doktor na meron sumasakit dito sa ngipin ko. Yun daw ang naging dahilan dahil sa sobrang yung gap ng ngipin. Tapos yung sa pag-bleeding. Yun. Ngayon, obserbahan ko na lang kung sasakit pa at doon na lang natin malalaman. Then meron pang pasta. Ayan. So hanapin nyo yung mga ganitong company
na may magaganitong benepisyo. Like doon sa kaibigan ko sa Alberta, yung benepisyo din nila, covered din ng asawa niya. Parehas sila na covered doon sa insurance nila at maganda, may dudulot sa atin dito sa Canada na may mga ganyang benepisyo galing sa mga insurance. At least, less gastos, di ba? Less gastos. Makakatipid. Imbes na ibabayad mo na, bangko na lang. Makakatipid ka pa. Kahit na nagbayad ako ng 10%, okay na rin sa akin. Okay na rin yun. Malaking tulong talaga. Yun. At least, nakakatipid. Baby,